Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. Update po muna tayo sa binabantayan nating Super Typhoon Pipito. Alamin ho natin ang pinaka-latest track, mga affected areas at intensity nito. So ngayon, ang pinakamata o sentro nito nga pong si Super Typhoon Pipito ay nasa east-southeast ng Balil Aurora na po. At lumakas pa nga po ito mga kababayan, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 200 kilometers per hour. Malapit sa sentro nito at pagbugsong umaabot sa 230 kilometers per hour. At isa pa rin itong ganap na super typhoon category. Kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers kada oras. Nakakabahala nga mga kaibigan dahil simula nga nang naglandfall itong bagyong Pipito sa kalupaan ng ating bansa ay bahagyang humina ang pagkilos nito. Paniguradong hindi maganda ang epektong pwedeng idulot nito sa mga lugar na tatamaan ngayon. Sa mga oras na ito, ating alamin yung mga lugar na may mga warning signal. Mahalaga po ito mga kababayan, kaya makinig po kayong mabuti. Ngayong araw po nakasagad ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5 as of now sa ilang lugar sa Polillo Island, Quirino at Nueva Vizcaya. Kung mapapansin po natin mga kababayan, ang mga lugar po na ito ay nakakaranas na ngayon ng malalakas na hangin na pumapalo sa 200 kilometers per hour, posibleng tumaas pa po yan. Pero inaasahan nga po nating lahat dahil sa warning lead time nito at pagtama sa kalupaan dyan sa bahagi po ng Polillo Island ay posibleng humina ito dahil sa pagkakaroon ng interaction sa kalupaan. At meron din po tayong nakataas ngayon na Tropical Cyclone Wind Signal number 4 mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon. Lalo na po sa mga lugar sa Nueva Vizcaya, Aurora, southern portion ng Ifugao, kasama din po southern portion ng Benguet, southern portion ng La Union, kasama din mga kababayan ang Pangasinan. Pinag-iingat po tayo sa banta ng malakas na bugso ng hangin dala nitong si Super Typhoon Pipito. At dito rin po sa may northern portion ng Quezon at sa natitirang bahagi po ng Polillo Island. Yung mga lugar na yan mga kababayan ay nakataas na sa signal number 4 at nakakaranas ngayon ng malakas na bugso ng hangin na umaabot sa 120 to 189 kilometers per hour. Kaya paulit-ulit po tayo sa pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan na talaga namang nasa forced evacuation bago pa maglandfall itong si Super Typhoon Pipito. Lalo na po sa banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na dyan sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala ngayon po ay meron din tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito sa bahagi ng southern portion ng Isabela. Kasama din po ang western portion ng Catanduanes, Camarines Norte, kasama rin ang eastern at central portion ng Rizal. Malawak po ang sakop niyan mga kaibigan, kasama rin sa signal number 3 ang northern portion ng Bulacan at sa northern portion din ng Pampanga. So doble ingat po tayo yan mga kababayan. Sa mga nagtatanong po na may nakataas daw na warning signal number 3 pero wala naman daw silang nararanasan na mga pag-ulan. Ulitin lang po natin mga kababayan, meron po itong lead time na 19 hours. Ang maganda po dito sa ganito mga kababayan ay may oras po tayong maghanda at patuloy po sa pag-iingat. Pagkatapos po niyan, dyan po posibleng maranasan na ang epekto nito. Posible po yan sa hapon at gabi. Apektado din ng signal number 3 ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union at western portion ng Camarines Norte. Marami po yung mga lugar na yan na apektado, so dapat po may paghanda po tayo na dapat na gawin mga kababayan. Samantala sa signal number 2 naman mga kababayan ko, nakataas naman dito sa ilang mga lugar sa southwestern portion ng mainland Cagayan. Kasama ang ilang bahagi ng southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra, kasama rin ng mga kababayan na natitirang bahagi ng Camarines Sur, western portion ng Catanduanes at kasama rin ang Metro Manila. Ang nabanggit po natin na mga lugar ay posibleng makaranas ng hangin na may bugso na umaabot sa 65 to 90 kilometers per hour. So ngayon mga kababayan ko, marami po ang nagtataka, wala naman daw pong buhos ng ulan sa mga nabanggit po natin na mga lugar. Mga kababayan, meron po itong lead time kaya binibigyan po tayo ng pagkakataon na maghanda. Bakit po nating hihintayin na maranasan ng hagupit o lakas ng hangin po nitong si Super Typhoon Pipito?
Samantala, ang signal number 1 naman natin mga kababayan ay meron po itong lead time na 36 hours. Apektado po ang mga lugar ng northern portion ng Mindoro, natitirang bahagi ng Apayao, Batangas, kasama rin po ang northern portion ng Occidental Mindoro, Puerto Galera at natitirang bahagi pa ng Catanduanes. Maging handa po at alerto mga kababayan dyan po sa mga nabanggit, may lakas po ito ng hangin na nasa 39 to 65 km per hour. Tingnan po natin mabuti mga kababayan ang pinaka-latest track nito nga si Super Typhoon Pipito at kung kailan nga ba siya lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Narito nga po yung pinaka-latest at updated na track ng bagyo kung saan makikita po natin na lalabas na siya sa PAR pagsapit po ng November 18. Lunes ng umaga o hapon at patuloy itong kikilos patungong Kanluran, Timog Kanluran. Kaya masasabi po natin mga kababayan ngayon pa lang ay medyo malaki na ang naging epekto at pinsala na dala ni Super Typhoon Pipito. Sa ganitong sitwasyon, napakalaga na meron po tayong ginagawang malaking paghahanda at manatili po sa ating mga kabahayan at higit po sa lahat mga kababayan ko, napaka-importante po ng impormasyon na dapat po nating ibalita sa mga kababayan natin dyan lalo na nasa low-lying areas. Kaya naman paki-share at paki-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka agad sa next update natin mamaya. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.